hindi naman tayo yung totally lumung-lumo dahil wala tayong trabaho. Kumbaga parang iniisip ko na lang na minor setback lang yan. Kung titignan mo yung sinasapit ng ibang mga nandito sa Canada, yung mga nasa Pilipinas, di ba? Na talagang yung iba napapauwi, na wala na silang yung mga work permit, yung ano, 'di ba? Hindi na sila tapos mapapauwi. Tapos yung sa Pilipinas na mga wala nga silang makain. Yun. Today is Sunday. Nakatamad lumabas? Wala. Yung mga anak ko nakatambay sa kwarto nila. Yung misis ko pumasok. Mahilig talaga pumasok eh. Pero ang ganda sana ng araw kanina. As in, araw. Pero, ang kapal ng snow na naman, tinan niyo yung sasakyan ng bayaw ko. Tambak sa, natabunan na ng snow. Pero kanina, ang ganda ng araw. Tapos, wala yung aking sasakyan kasi, sila. Nag-snowboarding ni Jasmine, yung aking kapatid. Na-addict sa snowboarding eh. Yung bayaw ko kasi, di ba, nagtatattoo siya. Ang ginawa niya, naghahanap kasi siya ng snowboard. Mahal din yung set ng snowboard, yung board, yung kakabitan ng sapatos mo, yung snowboard shoes. Iba-iba, may helmet. Mahal din pagka yung kunyari bibilin mo siyang individual. Ang ginawa niya, merong nagbebenta ng snowboard sa marketplace. Mahal. Ginawa niya, trade sa tattoo. Ay, ayos din yung talent na ganun, Pwede mong ang hilig pa naman sa tattoo ng mga mga Canadians. Ayun, nagkaroon na siya ng snowboard. Tapos si Jasmine, yung kapatid ko, bumili na rin ng snowboard. Ngayon na-addict. Pumunta sila sa, hindi ko alam kung saan. Kasi yung sasakyan niya, two-wheel drive lang. Baka raw mahirapan silang umakyat sa pupuntahan nila na lugar. Hiniram yung truck. Yung truck natin, di ba, four-wheel drive yun. Kaya sabi ko, ingat lang. Yun. So, parang mag-isa lang ako sa bahay. Kasi yung dalawang bata, bababa lang yung pagkakakain eh. Pero, hanap tayo ng magandang pwesto. Wait lang. So, yun na nga. Yan ang trabaho ko lang ngayon dito sa bahay. Maglinis-linis, magluto, maghatid, maghanap ng trabaho. Yan ang ko gawain ko ngayon. Kanina nga, lumabas lang ako ng nagtapo ng basura. Dapat, ako lalabas ako at maglalakad, magpapalipad ng drone. Kaya malamig. Tinamad na ako. Pwede naman dito na lang mag-video eh, no? Nga pala, dumaan na rin yung Boxing Day. Siyempre, ang nangyari lang, kasi di ba nag-Christmas party na rin pala kami ng mga tropa rito. Ngayon ang ginawa ko lang, siyempre kailangan natin mag-share pa rin tayo, ganyan. Saka si Mrs. naman may trabaho, kaya siyang ngayon, ang boss manager. Tapos, yun, konting palaro kasama yung mga kabatch ko, mga friends natin dito. Buti na lang, yung isa naming tropa, shoutout kay paring Jairo. Meron siya nakuha na venue para sa sa konting gathering namin. Kasi dati ang ginagawa namin sa mga bahay-bahay lang, tulad nung last year, dito lang kami sa bahay. Ngayon kasi masyado nang maraming yung kasama na yung mga pamilya, mga anak, di ba? Asawa. Hindi na kasya sa parang yung sa ordinaryo sa bahay lang ganyan. Kaya ang ginawa namin, yun, naghanap ng ng venue. Buti na lang merong nakitang venue na maganda. Malapit kila paring Jairo. O yun. Ang ginawa lang namin, parang potluck lang kami. Kung ano yung gusto niyo dalhin niyo, pagkain, ganyan. Tapos onting salo-salo, inom, tapos syempre para yung mga ganyang gathering naman, mga pang Christmas na gathering para sa pamilya na naman talaga yun, mga sa mga anak-anak. So kasama yung mga anak, nagpalaro kami, nagpa-game, syempre kasama yung mga parents, kami naglaro din para lang alam mo yun, ma-celebrate namin yung Christmas. At syempre para onting chikahan din. Kasi alam mo naman, minsan na lang magkita-kita yung mga yan eh. Hindi tulad dati na lagi, linggo-linggo magkakasama kami. Iba na, mag-iiba yung dynamic nyo pagkakasama nyo ng mga pamilya nyo eh. Makikita nyo na yung ng bihira na lang gustong sumama. Yun nga, busy na sa pamilya, ganyan. Pero yun, maganda naman yung kinalabasan. Masaya yung mga bata. Yun naman yung mahalaga eh. Dapat masaya yung mga bata eh. Tapos,
nung nag-Boxing Day, o nga pala, shoutout ko lang yung tropa natin. May nakakita sa akin sa may Shoppers Mall na subscriber na lumapit sa akin, sabi niya follower ko raw siya at subscriber. Nangumusta lang din, tapos siya, shoutout kay Sir Arvin, no? Galing pa raw siya ng Vancouver. Matagal na rin daw siya dito sa Canada, tapos nung lumipat siya rito sa Manitoba, mag-1 year na rin daw siya dito sa Manitoba. Mahaba rin yung kwentuhan namin. Kasi kinuwento niya nga yung kung bakit din siya lumipat sa Manitoba. Kasi kung titignan mo nga, maganda na yung trabaho niya. Nasa Vancouver siya. Tapos maganda rin yung weather doon. As in, kaya lang ang problema nga, mahirap daw ma-PR. Kaya nag-decide sila na lumipat dito sa Manitoba. Ang problema nga ngayon, wala silang mapasukan na yung company na merong RCIP, ganyan. Hindi sila dito sa Brandon, na nakalimutan ko kung ano yung lugar niya eh. Kung nanonood ka man, comment nga dyan sa baba. Tapos, yun, swerte nga nila, paglipat daw nila dito sa Manitoba, meron pinakilala sa kanila na landlord na babae na puti, Canadian. Bait daw, parang nanay-nanay na nila. Nakatulong din sa kanila, mura yung renta, tapos basta maganda yung napuntahan nila. Kaya lang ang araw nila dito, ang lamig daw, talagang puro snow. Dito nga lang daw siya nakaranas ng ganitong kakapal na snow, kasi sa Vancouver hindi mo makikita yan. Sa Vancouver maulan. Sabi niya naman daw, okay naman daw yung kanyang nakapag-apply na rin siya, ganyan. So abangers na lang din, hopefully maging PR si kuya, no? Maganda yung trabaho ni kuya. Hindi ko na lang kasi ayaw niya nga ayaw niya ipa-post yung picture namin. Nagpicture kami, pero yun, maganda. Tapos yun, nag-ikot-ikot lang din kami ng mga anak ko, kasi syempre mayaman yung mga anak ko eh. Ang daming nadilihensya eh. Alam niyo naman, di ba, pagka Pasko, yung mga bata ang maraming pera eh. Si JC yata ay naka $200. Kaya hindi mo alam kung anong pinagbibili. Bahala ka dyan, pera niya naman yan. Yung isa ko ring anak, yan, nagala-gala. Ito lang yung time na talagang paldo-paldo sila eh. Kaya hinahayaan lang namin. Kaya lang ang problema ngayon, yung sa amin ng misis ko. Kasi syempre, lalo nang ngayong wala akong trabaho, parang napipil mo yung wala kang pera. Hindi naman walang pera, pero hindi yung pera na pang waldas na, lalo na pag Boxing Day, punta ka ng Best Buy, punta ka ng kahit saan dito, ang lalaki ng mga discount. Yun niya, parang Black Friday ng US, ganyan. Mas malaki dito sa Canada yung Boxing Day. Talagang lahat ng mga stores dito, ang lalaki ng mga discounts, lalo na sa Best Buy. Diyos ko po, madidemonyo ka pag may pera ka talaga eh. Yun nga, doon mo mararamdaman yung yung value ng pera pagka wala kang masyadong natatanggap eh. Lalo na ako, niregaluhan ko na nga lang yung misis ko, meron siyang inaay na Levi's na na jacket, leather jacket. Pinambayad ko yung na sinahod ko sa YouTube. Buti na lang meron tayong YouTube kahit papaano. Pero iba sana pagka kunyari meron tayong trabaho. Pero ganun pa man, grateful pa rin tayo at least, 'di ba, kahit papaano meron tayong pera na panggasta, pangkain sa labas ng mga bata. Siyempre kasama mo yung mga bata. Hindi naman tayo yung totally lumong-lumo na dahil wala tayong trabaho. Kumbaga parang iniisip ko na lang na minor setback lang yan, yung pagiging walang trabaho. Kasi kung titignan mo yung sinasapit ng ibang mga nandito sa Canada, yung mga nasa Pilipinas, di ba? Yun yung makikita mo na yung problema ko hindi ko pwedeng ituring na problema kung makikita mo yung problema ng mga kapwa Pilipino natin, na talagang yung iba napapauwi na wala na silang yung mga work permit, yung di ba, hindi na sila tapos mapapauwi. Tapos yung sa Pilipinas na mga wala nga silang makain. Alam mo, yung mga naghihirap natin ng mga kababayan. Kumbaga, para sa akin, yung pinagdadaanan namin, oo,
medyo malungkot, wala kang trabaho, pero hindi mo siya pwedeng ituring na mabigat na problema. Alam mo yun, yung parang i-curse mo yung bakit ganito ginawa mo, yung mga ganyan. Ano lang yan, minor setback lang yan. Mas maganda laging positibo pa rin. Kailangan mo yun pagka yung ganito may mga nangyayari ganito. Hindi mo naman kasi hindi naman natin ginusto na maging ganito na mawala na ng trabaho. Yun, ganun lang. Tuloy-tuloy lang naman yung mga yung ito, nakakapag-vlog tayo. Tuloy-tuloy din naman yung may mga nag-o-offer nga sa akin na yung mag-cash job, ganyan. Isang tropa natin si Marvin. Shoutout kay Marvin Edna ako. Nag-o-offer siya ng baka kung gusto ko raw mga cash job, yung mga ganitong trabaho. Tapos meron tayong mga kaibigan naman na nagre-reach out na yung nalaman niya sa pinost ko sa Facebook na i-message mo to, kontakin mo to, ganyan. Diba? Hindi naman tayo yung alam mo yung lonely na tayo. Hindi lang tayo sa Indeed. Maraming mga tumutulong, kaya kung nanonood man kayo, maraming salamat at nakakaalala kayo. Yan yung masasabi mo na mga totoong mababait na hindi mga pakitang tao lang. Maraming kasing ganyan. Akala mo upfront, sa'yo, parang concern sa'yo, pero pag talikod, tinatawanan ka, ganyan. Ganyan talaga ang nature ng tao Ewan ko, hindi ko alam kung anong ko rito. I-title ko dito sa video na to, basta bigla lang ako nagkikwento-kwento no? Pero nag-update lang tayo kung ano yung nangyari itong Boxing Day saka na itong Christmas natin, no? Sana kayo, yung sa mga nanonood sa akin, wala kayong dinadanas na masama, wala kayong dinadamdam na kung ano man, no? Sana maligaya ang Pasko nyo hanggang sa matapos itong taon na to, no? Sige na, mahaba na naman to Like, share, subscribe yung mga ganun. Alam nyo na yun Sige na, paalam.